Noong January 1973, sa issue ng Time Magazine, ayon sa nakapagulat, ang headline is the end near? Nung mabasa yan ng maraming mga religyoso, especially mga Protestant na mga scholars, they have dismissed the idea na wala raw talagang totoong second coming ni Kristo. Wala raw na totoong mangyayaring pagbabalik as Jesus said. They prefer or rather view the apocalyptic literature na sinabi ng Bible as a metaphor or isang talinghaga na nagsasabing ito raw na pagbabalik ni Kristo ay huling tagumpay ng Panginoon over the forces of evil is a metaphor. Katang-isip lang or in plain language, it's not true. So para sa kanila, yung naniniwala sa pagbabalik ni Kristo ay mga tao who are out of date or unenlightened. But I'm proud to say, this old book is the same book as fresh as the newspaper. Araw-araw bago. Old book in a sense ng salita ng Diyos to, pero ito ay fresh. And when God said, He is coming again, He will come again. And I'm proud to say, I am on that part of that group who believe for the literal return of Jesus Christ. Sorry na lang sa kanila, it's not a metaphor. My Lord and Savior Jesus Christ said, He will come again. That's His promise. Pangako yun ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga Kristiyano. That's our blessed hope. That's the best promise sa lahat ng sinabi ng Panginoon for me. And on top of all my prayers, on top of all my pleading sa Panginoong Diyos, that's my prayer. Even so, Lord Jesus, come. Yun po ang nais kong mangyari. Yun ang nais ng aking puso. Na si Kristo Jesus ay dumating na. I hope you would come right now habang ako nagsasalitang ito. But of course, hindi po ako masusunod. It's ayon sa kanyang kalooban. Pero hindi man yan or bukas o kailanman, isang bagay tiyak. Matapos man itong sasabihin ko o hindi, He will come again. He will come literally. Magbabalik ang Panginoong Jesucristo as He promised sa ating mga Kristiyano. There's a coming a day. Just as He promised, again, Jesus will come again. Nakakatuwa hong maisip. Lalo sa gandong panahon ng pagdurusa, sa kabila ng maraming mga suliranin at sa lahat ng mga sakit ng kalooban, that one day, lahat ng bagay nito matatapos dahil sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Una, it's a truthful message. Ang mga Kristiyano nung araw, nung panahon ni si Kristo ay nasa lupa pa at siya umakyat sa langit, they seriously believe na si Kristo ay babalik. Nakatuon sila doon sa pagsasabi ni Kristo, ako'y muling babalik. And they are more focused on the truth of His message na siya muling babalik kaysa doon sa rapture na or na bubukas ang mga libingan. They are more excited to see Him again that soon. Kapiling pa lang sila ngayon, pero nagnahag na sila makita kagad nila si Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, mas hangad dapat ng mga Kristiyano, nila at tayo, mga sa ating panahon, na isang araw, I hope it would come right at this very moment, ng kalangitan ay mahahapak at ang pabalik ni Kristo ay makikita na natin. They were watching not for the undertaker, but for the uppertaker. I'm excited. Sobrang eager na akong makita ang magpagbabalik ng Panginoon at mangyari na po yan sa ating panahon. From the very last day na si Kristo nasa lupa until going up to heaven, telling them, I will come again, ay nagdulot ng excitement sa mga Kristiyano noon na gusto nila kagad makita ang Panginoon ng ganun kabilis. You know why?
Kasi sa kanyang pagbabalik, kukunin niya ang kanyang mga anak. Kukunin niya tayong mga Kristiyano. I mean, yung mga tunay na mananampalataya. Sa pagbabalik ni Kristo, any moment from now, His coming is imminent. Anytime, it could happen any moment. Kukunin niya ang mga tunay na mananampalataya. Mga tunay na anak ng Diyos. Mga tunay na sumampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Mga tunay na nagsisi ng kasalanan at sinampalataya na sa sakalang puso. Tayong mga Kristiyano, kayong mga nakikinig na mga Kristiyano, that is our blessed hope. Sa John 14:1-3, sa inyong mga Biblia, sinabi ng talata, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, sabi ni Kristo, I will come again to receive you unto myself, so that where I am, there may be also. Kung saan naroon si Kristo, doon din po tayo pupunta. Si Kristo po ay nasa langit ngayon, but He will come again para kunin tayo mga Kristiyano. Sinabi ni Kristo that He would return, and I believe His promise. I do believe His promise. Are you coming with us? Ikaw ba na nakikinig ngayong oras na ito ay nakatitiyak na sa pagbabalik ni Kristo, you will be with Jesus Christ? I hope you would trust Him as your Savior. I hope you have that assurance. I hope that one day in your life, kayo po ay sumampalataya kay Kristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Because that's the only way na kayo po ay makasama sa pagbabalik ni Yesu Kristo patungo sa langit. What is the time of His return? Nagbigay ba si Kristo ng exact date and time? I hope He did. Pero ito sinabi ng talata. Sinabi niya that He would come again, but He did not place His return into a time frame. Aba, may hirap na ho, lalo mga Pilipino. Baka pag sinabi ni Kristo, gantong araw ko darating, magwawalwal siya ng buhay niya, tapos pag manapit na saka siya mag-aayos. Ayaw ng Diyos ng ganun pakitang tao. Gusto ng Diyos, lagi tayo nakahanda. The actual time and the actual date of His return is unknown. Hindi po sinabi ng Biblia, marami nagsaset ng date pero hindi po tama na magkaroon ng ganung bagay sapagkat hindi po sinabi ng Bible na eksaktong petsa o oras o araw. Matthew 24:35, but of that day and hour knoweth no man, not the angels of heaven, but my Father only. Sabi ni Kristo, Matthew 25:13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Marami nagsikap mag-set ng date, and they failed. Maraming kumita ng pera, nabili ang kanilang mga aklat, pinanood sila sa kanilang mga television shows na paniwala nila ang mga taong sa araw ito darating si Kristo, and they made millions. Nauwi lang sa kahihiyan ng lahat at napagtawanan, pati ang mga matitinong Kristiyano. Sinabi ni Kristo, no man knoweth. Hindi po mahirap intindihin. Wala po nakaalam kung kailan eksakto o araw o yung petsa na kanyang muling pagbabalik. Dahil hindi po tayo nakatingin sa petsa. We are looking at the person who is coming. Hindi man natin alam yung eksaktong petsa, pero alam kung darating yung personang si Kristo. Yung Diyos na yan, na nagkatawan tao, ay babalik para kunin tayo mga Kristiyano. It's a return surrounded by mystery. Wala pong code na sinabi ang Bible that would unlock the mystery or the exact date of His return. You cannot calculate. Certain events sa mga nangyayari sa paligid would somehow give sort of a sign that His coming is near. But no one can predict the day or the exact hour. And I don't like to burst the bubble ng mga ilang nagsasabing, nanaginip ako. Sinabi ng Diyos, pinagsasabi sa inyo ng Diyos. Or they would even say, ako'y namatay, napunta sa langit, at pinabalik ako, and God is telling me to tell you na magkakaroon ng kaguluhan, digmaan, sakit, lahat. And I'm telling you, si Kristo ay muling babalik. Mga kapatid, late ka na. Sinabi na ng Biblia noon pa. Lahat na sinasabi nila, napanagripan nila, nakita nila, sinabi na po lahat ng Biblia yan. Lahat ng mga ganung bagay, sir to say, they focus on themselves, attract people to themselves, hindi po sa paparating na tagapagligtas na si Kristo. So mga kaibigan, what God wants us to tell others is not what you have dreamed of, is not what you have told na nakita nyo kung saan-saan, but God is telling us Christians to tell others na He is coming. Ang tao ay dapat maganda sa magitan ng pagsisisi ng kasalanan at sampalataya si Kristo bilang tagapagligtas. Or, it's going to be too late.
In all seriousness, mga kaibigan, no one knows, nor no one can know the hour of Jesus' return. That's a mystery concerning the time of His return. Ito maganda. The truth of His return. Di man natin alam kung kailan, but when we read the Bible, without any doubt that He will come again. That's the truth. He will come again. Sabi niya, I will come again. John 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. You can bank on that. You can vouch for that. That's a promise na we can all believe. He will come just as He said. Ipinangako niya, mga kaibigan. In fact, sa 2 Corinthians 1:20, the Bible says, for all the promises of God, nasa Kanya ang oo. If you would ask Him, Lord, are you coming? He would say, yes, I'm coming back. Lord, will you do this? Yes. Kung ito pinangako niya, you asked Him, gagawin ba ito, Panginoon? Yes, I will do it. Panginoong Diyos, ikaw pa'y babalik. Yes, I will come again. Sigurado po yun. Oh, what a glory that will be. Ang sarap ng pagkakataon, makapiling natin muli ang Panginoon. I hope He would come right at this very moment. Yung pangako po niya, hindi niya babaliin. Sa Acts chapter 1 verse 11, sabi ng angel sa mga tao, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So there is no maybe, there's no if patungkol sa pagbabalik ni Kristo. He will come again. That's a promise. Pangako ng Diyos na si Kristo, siya ay muling babalik. Itanim mo sa inyong isipan, itanim sa inyong puso kalooban na He will come again. I hope that would give you a spark of hope that one day, lahat ng suliraning ito, lahat ng problema sa ating buhay will be over by His coming again. Sa mga kaganapan sa ating mundo, of course, globally, nagdurusa ang mga tao from all the signs, His return is getting very close. We may not be able to set a date, but everything seems to say it won't be long. Hindi na magtatagal. Ang kanyang pagbabalik, mga kapatid, hindi na po pagtatagalin ni Kristo. And I believe hindi niya hahayaan ang mga Kristiyano ay patuloy na nagdurusa. Sinabi sa Luke 21:28, and when these things begin to come to pass, then look up, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Tutubusin na po ng Diyos ang kataong ito na makasalanan. Papalitan niya ng bago. Sabi ng 1 Corinthians 15, we shall all be changed in the twinkling of an eye. Salamat sa Diyos. Yung katawan natin nagkaroon ng sakit. Yung katawan natin nagkaroon ng pagdurusa will one day be changed. Magkakaroon ng resurrection body tulad ng kanyang katawan. Salamat sa Diyos. Jesus was saying that certain things happening sa mundong ito, His return is getting nearer. And let me insert this thing, Matthew 24, verse 3 and following. Listen, as He sat upon the Mount Olives, the disciples came unto Him saying, they came to Him privately saying, tell us, when shall these things be? And Jesus said, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw. Ang tanong sa kanila, ang tanong ng mga alagad, what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Ito sagot ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat marami ang magsiseparate sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo, ililigaw marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan, rumors of wars. Ingatan ninyo na huwag kayong matakot. There will come a time, sabi ni Kristo, sa aking muling pagbabalik, people will say, I am the Christ. They would proclaim themselves to be the Messiah. They would proclaim themselves to be the Savior na naganap na ho ngayon sa ating paligid. Sabi ni Kristo, huwag kayong matakot, sapagkat kailangan ito yung mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Magtitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga bagay nito ay pasimula ng kahirapan. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At ipangangaral ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan, then shall the end come. Kung magkakay darating ang wakas. Wala nang halos lugar. Almost lahat ng sulok ng mundo, north, east, west, and south, na ipangaral na ipahayag na ang salita ng Diyos. At pag naipangaral na ang salita ng Diyos, the end will come. Dalawang tanong po ang lumutang dito. Sabi ng mga alagad, what are the signs of your coming?
Second, and the signs of the end of the world. Ito pong sign na sinasabi rito mga kaibigan will be during the tribulation period. The time kung saan ang mundo'y pinarusahan, pinahirapan ng Diyos dahil sila po ay nag-reject. Yun po ang bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos. At ang mga Kristiyanong tunay, wala na ho during that time. God will use Satan to destroy the world. Dahil sa katigasan ng mga ulo. Yung pagbabalik na tinutukoy dito is the revelation na kasama na tayo ni Kristo after 7 years tribulation. Pero before the tribulation comes, before the tribulation happens, kukunin muna tayo ng Panginoong Hesukristo. We may not know the exact date kung kailan yon, but tiyak na bagay, He will return. Kukunin muna niya mga anak niya. Ililigtas muna tayo sa pahirap ng 7 taong pagdurusa. The truthful of His message. Pangalawa mga kapatid, it's a thrilling moment. When He said, I will come again. At pag dumating na si Kristo mga kaibigan, it's a thrilling moment. 1 Thessalonians, get your Bible. 1 Thessalonians, markahan ninyo chapter 4, verse 16 and following. You will see the glimpse of the thrilling moment na kanyang muling pababalik. It's written in the Bible. Hindi po katang isip. Hindi kinuwento ni naman. Hindi to inakda o sinulat ng kung sinong tao. It's written in the Word of God. A promise that is to be realized. Verse 16, 1 Thessalonians 4:16, sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. The Bible describes how the Lord shall descend. Paano siya bababa? He will personally come back para kunin ka na Kristiyano at ako, tayo magkakapatid sa Panginoon. And notice mga kaibigan, sa pagbabalik ni Kristo, there will be 3 sounds. May ingay, mayroong sound na maaaring mangyayari. Unang sound, the Lord will descend with a shout. Bababa si Kristo na may sigaw. It's a loud cry of summon, panawagan. It's like a military command that describes his calling his troops to fall in line. Similar to the one heard outside the tomb of Lazarus. When the Bible says in John 1:11:43, sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, Lazaro, lumabas ka. Yun ang napaka-commanding voice ng Panginoon. That will happen. Pagdating ni Kristo, you will hear His voice, the mighty, powerful voice of the Lord Jesus Christ. Second sound will be the voice of the archangel. I believe it's Michael the archangel will blow his horn with the voice of God na maririnig kasama ng pagtunog ng horn nitong si Michael the archangel. Third sound will be, there will be the trump of God. Yung trumpet sound in the Bible it sounded like Israel having celebrations and convocations during their time. The sound used to alarm a time of war during this time or to gather a crowd para magbigay ng important announcement ang mga pinuno. The shout of the Lord Himself, the voice of the archangel, and the sounding of the trumpet will announce the coming of the Lord Jesus Christ. Pagtupad yun sa pangako ng Panginoong Hesus na siya'y babalik. Oh, I hope tonight, I hope today, we would hear the trumpet sound, the voice of the Lord Jesus Christ, the shout of the Lord. I hope it would happen. Nilamang yung kaganapang yon, the promise that it's to be realized. Pangalawa, a people that are removed. Pagdating ni Kristo mga kaibigan, may grupo ng taong kukunin siya. Dadalhin sa alapa para iligtas sa 7 taong kapigatian dito sa lupa. At sino po yung mga yon? Verse 17, and the dead in Christ shall rise first. In Christ. Kaibigan, are you in Christ? Are you already in the Lord Jesus Christ? How can I do that, Pastor? How can I be in Christ? One, you need to repent of your sin. Magsisi ka na yung kasalanan. Aminin mong tinalikuran mo siya and finally, nagbabalik loob ka sa Diyos. Kilala mo si Kristo bilang Diyos na nagkatawan tao. Pag hindi mo siya kanilala bilang Diyos na nagkatawan tao, you will die in your sin and go to hell. You will be in Christ if you will repent of your sin at kinikilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at sinasabi ng Panginoong Diyos, ikaw nagdusa sa Kalbaryo, binaya mo ang kasalanan, ikaw namatay, inilibing at nabuhay na muli, would you come into my heart and save me? And then you will be in Christ. Sabi ng Bible sa verse 17, and the dead in Christ shall rise first.
Paano kung dumating si Kristo, buhay pa tayo? At sabi ng Bible, then we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds, with them in the clouds, to meet the Lord in the air. Ano sabi ng Bible? So shall thou be, upang salubungan ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. The people involved in His return are the ones in Christ. Mga tunay na Kristiyano, hindi Kristiyan, hindi Kristiyano sa nguso, Kristiyano sa puso. Mga taong tunay na nampalataya, mga tunay na nagbago ang buhay, binago ni Kristo. Those that are saved, those that have repented of their sin. So when Jesus comes again, He will take His children out of this world. He will take us out para ang tao ay maparusahan, mga lumalaman sa Kanya, pero tayo ay hindi madamay sa parusa. And we will be out of this world to spend eternity with Him. The Lord's shout will be a summon to take His people out of this world. And the archangel will echo that summon. Then the trumpet will sound. In that precise moment, every saved person, living or dead, will be caught up. Ang tawag puro ni rapture. Kung hindi nyo makita yung katotohanan ng may rapture sa Bible, malaki problema ninyo. Mga kaibigan, hindi po lahat ng salta na hahanapin nyo ay kailangan makita nyo sa Biblia. Hindi yung pangalan nyo nga mismo, minsan wala sa Biblia. Yung pangalan natin tinitran, wala sa Biblia. Ibig sabihin, andun yung prinsipyo, andun yung aral, andun yung doktrina, we will be raptured. Speaks of a snatching away. That's the same term ginamit sa Acts 8:39, wherein the Bible says, the Spirit of the Lord caught away Philip. Inagaw si Philip, that the eunuch saw him no more. Ngayon, nakikita tayo, in a split second, mawawala tayo. The world will be shocked sa dami ng taong nawala sa panahon ng rapture. Instantly, ang daming damit ang nagkalat na parang hukay-ukay na inihagis. Ibig sabihin, maraming Kristiyanong nawala. Nawala sila, bigla. Dinala ng Panginoon sa alapaap. Maraming nagbangga ang mga sasakyan, crushing vehicles, even planes, crushing everywhere. Dahil mga piloto ay mga Kristiyano. Ang mga driver ay mga Kristiyano. Nawala ng piloto, nawala ng driver. You know why? Maraming kaguluhan nangyari sa paligid dahil nawala ang maraming tao. Marami, milyon-milyon na nawala. You know why? Because rapture has taken place. Merong inaawit tayo, what a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He stand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. What a thrilling moment when Jesus comes again. But thirdly, there's a tragedy to be missed. Buong puso na sinasabi ng Panginoon sa magitan ng Kanyang mga lingkod, please don't die without Jesus Christ. If you still have that sense for yourself, would you bow your heads and ask Him to save you? Kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan at kung ikay mamatay, hindi mo alam kung saan pupunta yung kaluluwa, I'm telling you, si Kristo po ang pag-asa mo, magsisik na kasalanan, lumuhod ka saan ka man naroon, and you ask Him to forgive you of your sin. He died on the cross. Nung siya nakapako sa krus, siya po nagdusa para sa ating mga kasalanan. You are on His mind. Pag hindi ka nagsisi ng kasalanan, at si Kristo dumating, you will be left behind. That's the tragedy. The greatest tragedy. Yung tunay na Kristiyano lang ang kukunin ni Kristo. Yung mga tunay na mananampalataya, yung mga tunay na nagsisi ng kasalanan, sadly, not only there will be millions missing because of the rapture, but there will be millions upon millions ang maiiwan ng mga tao. Magtataka sila na wala ang marami. Are you going with us? Would you come with us? Would you be ready? Would you accept Him as your Savior? Would you repent of your sin? At magsisi ka ng kasalanan, sampalatayan mo siya. There are reasons why you need to be saved today. Why? Una, because of the nearness of His return. Ang lapit na ho ng Kanyang pagbabalik. We hear the indications that Jesus is coming. It's time that you come to Jesus. Ang dami na hong mga bagay na sinasabi ng Bible na pwede mong sabing, it's closer than you think. Mas malapit na siya dumating ngayon kaysa kahapon. Mas malapit na siya dumating ngayon kaysa kanina. You ought to do it quickly. You ought to trust Him quickly.
As soon as possible. Hindi ako pwede magsisi ng kasalanan para sa iyo. Nobody could repent of your sin on your behalf. No. Ikaw mismo ang hihingi ng tawad sa Diyos. Well, the devil will say, huwag kang magalala dyan. Marami pa oras. You have plenty of time. Sabi nga ng anak ko, seryoso ka? Do you really have the luxury of time? No. How do you know? You have plenty of time. Sinabi po ng Bible, sinabi ng salita ng Diyos, James 4, verse 14, for what is your life? It's even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang buhay po ninyo, ang buhay natin ay parang singaw. Now you see it, now you don't. Time is running out. Jesus is coming very soon. You be saved today. Sumampalataya ka na sa Panginoon ngayon. Magsisi ka ng kasalanan. Hindi lamang kailangan ka na magsisi ng kasalanan because the nearness of His return. Secondly, and the last, because of its sureness. I cannot say He would come in my time. Pero I can say with absolute confidence, I can say with absolute certainty, He will come again. Kukunin niya ang mga Kristiyano. Because you don't know when He will come again. Then it stands to reason that you need to be saved. Ngayon, magsisi ka ng kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ask Him to forgive you. Ask Him to control your life. And ask Him to nadaling ka sa langit kay mamatay. At iligtas ka sa impyerno. He could come 100 years from now. He could come 100 seconds from now. He could come any moment. He could come this very day. He could come right at this very hour na nag-uusap tayo. His coming is very sure. Therefore, you need to be saved. It's not religion, folks. It's Jesus Christ. Siya lang ang nagdusa sa Kalbaryo. Walang relihiyon na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang nagdusa sa Kalbaryo ay si Yesu Cristo. Yung Diyos na nagkatawan tao. You need to be saved. He could return anytime, any moment. Para sa ating mga Kristiyano, Titus 2:13, sinabi ng Bible, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Magpapakita ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. There was a sickly Christian, narating sa sabaning na karamdaman. Siya po ay hindi nakadalo sa church at tinawag niyang pastor. Pakiramdam niya talagang hindi na siya magtatagal. And then dinalaw siya ng pastor at nais niyang ipag-pray. Sa kanyang pag-uusap, later on, habang bago magpaalam yung pastor, sabi ng pastor, kapatid, bago ko umalis, pasensya ka, but I could feel ang iyong, the way I look at you, parang natatakot kang mamatay. Kristiyano ka na ba talaga? Sabi niya, Pastor, I'm not afraid to die. Oy, bakit parang ibang nakikita ko, nadarama ko, pasensya ka na. Sabi niya, I've been living like hell. Kristiyano po ako, I know, I'm saved. Alam ko naging anak ako ng Diyos, pero pumayag akong magkasala, pumayag akong sa mga salita ng Diablo, binaliwala ko ang Panginoon. I'm not afraid to die. I know I'm going to heaven. Pero bakit parang nagagambala yung kalooban? I'm not afraid to die, sabi niya, but I am ashamed to die. Nabuhay ako ng pagsuway sa Diyos. Any moment, alam ko nga harap na ako sa Kanya. I am ashamed to die. At sabi ng pastor, if that's so, I want you to ask His forgiveness. Mga kaibigan, mga Kristiyano, hindi man po ako tulad ninyo na kasing tapat, kasing sipag, kasing ayos sa mata ng Diyos. Alam nyo, I'm going to heaven. Sinabi po ng Biblia, I may not live the way you live or the way God wanted me to live. Pero alam niyo, tulad ng prodigal son, nagkasala siya. Finally, he came to realize na siya po ay mali, nagkasala, at sabi niya, babalik ako sa aking tatay, kahit maging katulong na lamang niya ako, makapiling ko lamang po siya ulit. Yun ang sinasabi ng prodigal son. Alam niyo, I'm going to heaven. At kung ako ay hindi nabuhay na maayos, pananagutan ko sa Diyos yun. But I'm willing to be, maging utusan sa langit. I'm willing to do all the errands. Hindi ako mapapagod sa pagkatula ng pagod sa langit. I'm willing to do the lowest kind of work sa langit as long as I'm in heaven.
Ibig sabihin mga kaibigan, I'm excited for His coming. Jesus promised, I will come again. And when He said, Revelation 22 verse 2, surely I come quickly. And I would say, even so, come, Lord Jesus. God bless you mga kaibigan. And God give you peace. You please stay safe. And be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Until next time.